Hello guys, it's me Ira and welcome back to my channel. Ayan, for today's video, pag-uusapan natin ang may kinalaman sa mga iba't ibang klase ng scam sa Pilipinas. Ayan. Pero bago yon, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pinutin niyo na rin po yung notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo kapag may upload po akong panibagong videos. So ayan po. Ang topic natin ngayon ay iba't ibang klase ng scam dito sa ating bansa. Ayan. Number 1. Ito yung pinakasimpleng scam. Pahiram muna o pahiram saglit o pahiram mamaya ko nilang babayaran o sa katapusan ko nilang babayaran. Ganyan. Ayan yung mga klase ng scam. Panandali ang scam. Kasi yun, nagiging katapusan ng ewan. Hindi mo na alam kung katapusan ng buwan o katapusan ng taon. Ayan, number 2. Ito, totoo ng scam to. Kunwari, nanalo ka sa raffle o nanalo ka sa isang foundation. So, nabulot yung number mo o nanalo yung number mo doon sa kanilang paraffle. So, ayun. Dito, tatawagan ka nila o iti-text ka nila na nanalo ka ng ganitong amount. Tapos, papatawagin ka sa kanila. Tandaan guys, kung nanalo ka sa isang klase ng palaro o ano man yan, ay ikaw yung tatawagan ng foundation na yon at hindi ikaw yung tatawag sa kanila. 'Di ba? So, doon pa lang, magaan na kayo. Bakit ako yung natawag? Tapos, yan, pag tumawag ka sa kanila, nangyayari dyan, hingan ka ng processing fee. So, nanalo ka, tapos hingan ka ng processing fee. So, ganun. Bakit kailangan maglabas ng pera para makuha lang yung iyong premyo? Yung pangatlo, kunwari may parating na package. So, guys, ito yung nangyayari sa mga mahilig dyan makipag-chat-chat sa mga foreigner, kung saan man yan. So, yun yung nangyayari na to. Kunwari, may parating na package sa'yo. Kasi yun ang sabi sa'yo nung kachat mo. Tapos, ang nangyari doon, so yun guys, ito pala ay nangyari doon sa kakilala ng hipag ko. So, ayun. Ang nangyari dito, may parating daw na package sa kanya. So, ngayon, nung tumawag siya doon at tinawagan siya nung kausap niya, na-hold daw sa immigration or na-hold sa tawag ito, sa custom yung bagahe kasi ang sabi ng mayroong diamante, mayroong alahas, mayroong cellphone o mamahaling mga gamit na kung ikaw yung sinabihan nun ay magiging interesado ka nga naman sa laman. So, ayun, doon pumapasok yung kanilang pang-i-scam. Kunwari, may package na nandoon na naka-hold sa custom. Tapos, ikaw, hingan kanila ng penalty fee kasi bawal yun na ilabas o i-package. So, para makuha mo yung package na yun, magbabayad ka, kunwari, doon sa kanila, sa custom. Pero, totoo, sa tao lang na ng scam, mapupunta yung pera. At saka, hindi naman totoo yung package. Kasi, yung kachat mo na yon ay maaring siya rin yung nang-scam sa'yo. So, marami nangyayari niyan mga madalas African o kaya ibang manlahi. Mga Black American yung madalas na neto eh. So, basta ibang lahi, hindi ko naman sinasabing lahat ng ganun. So, minsan naman, Pilipino, lang, sila lang mismo. So, ayan. Number 4, ito yung budol-budol style. So, ganito. Ito namang klase. O kunwari, yung kapatid ko kasi ito yung nangyayari sa kanya. Pag akyat niya dun sa tulay sa may samin, naghahanap ng kunwari, ng tracking yung mabibiktima sa kapatid ko. So, natanong kung mayroong tracking. So, sabi ko na ng kapatid ko dun sa kanya, wala siyang alam na malapit. May alam siya parang banda dun sa may
South Peak ata yung sabi niya na na nandoon yung may mga tracking. Ang sabi sa kanya, baka pwedeng iwan yung ganitong may pinapakita sa kanya nakabalot dun sa sa panyo. Pera daw yun. Iwanan daw yun sa kapatid ko, tapos tulungan daw na maghanap ng tracking. Tapos nung mga bandang nag-uusap na sila, may kinihingi sa kapatid ko na pera ata, kapalit nung iniwan nilang madaming pera na nakalagay sa panyo. So kung ikaw ay mahina, hindi ka rin nag-iisip na kasi minsan may mga dasal yan, hindi ka rin makapag-isip. Pero dapat nga alert ka lang sa mga ganitong klase ng style. So maaari kasing may bigay mo yung importanteng bagay na hawak mo, tapos ipagpalit mo doon sa iniiwan niya sa'yo, na kunwari guarantee na babalikan ka niya. Pero pagdating ng oras, hindi siya babalik kasi ang laman lang nun mga papel o kaya mga dyaryo. So ganun yung ginagawa. Ang hiningi yata sa kapatid ko ay pera, cellphone. Nagkataon, medyo sanay na yung kapatid ko, alam niya na yung mga ganong klaseng style. Iniwanan niya yung nabibiktima na yun. So di niya na alam nangyari pagkatapos no na pagkaalis niya dun sa lugar na yun. So ayan. Number 5. Ito yung dugo-dugo style. So ito yung nangyari dun sa katulong ng kapatid ko. So ang style nito, kunwari, kunwari, yung katulong sa kaamo. Kunwari, tumawag yung madalas ito sa telepono. Ang sasabihin nito ng bubudol, na aksidente yung yung amo mo, kailangan mong magdala ng ganito, ganyan. So nangyari sa kapatid ko, ganito yung nangyari. Tumawag sa telepono, tapos sinabi na aksidente yung kapatid ko, nabangga sila. Ngayon, parehas sila nasa hospital. Yung kapatid ko, hindi makapagsalita. So, lahat ng sinasabi niya doon sa katulong ay pinapasabi daw ng kapatid ko. So, ayun. Ang sabi nito ng namubudol ay may pera dyan, ipadala sa kanya. Sabi naman ng katulong na wala daw pera. Ang sabi, hanapin dyan sa cabinet kung may mga alahas, may tapos, isang la. So, ayun. Handin sila yung alahas na yon ng kapatid ko na isang la sa pawn shop at pinadala doon sa mamubudol. Sinabi lang na aksidente yung kapatid ko at malala yung kalagayan. So, naniwala siya na ganun nga yung nangyari. Kaya, ayun, naanuhan sila ng medyo malaking halaga. Nakas 31,000 yung pagkakasanglay doon sa alahas. Naipadala doon sa mamubudol. So, na-detect naman yung pangalan na naman nila yun sa pinapolice report naman yon. Tapos, yung pangalan nung kumuha ng pera ay nalaman naman. So, di ko lang alam doon sa kapatid ko kung tinuloy niya pa ba yung kaso. Ayan. Sana maging alert yung makapanood nito. So, sa iba't ibang klase ng scam na nangyayari sa Pilipinas. Hindi biro to kasi marami rin akong kilala na naging biktima na din. So, tulad nung nakaraang araw, may nakausap ako. Yung asawa din daw ay naging biktima ng yung number 3, yung may kunwari may package na parating sa kanya. So, yun yung naging style naman sa kanya. Nabiktima sila ng worth 21,000 ata. So, ayan. Thank you for watching, guys. Sana maging aral ito sa inyo. Ayan. Sana hindi kayo maging biktima. Thank you for watching, guys.